Sa simula ng pelikula, nakita namin ang isang high school girl na nagngangalang Hanzo. Naglalakad yan sa tulay sa kalagitnaan ng gabi. Kinakabahan siyang sumakay sa isang kotse na may kasama. At itinaboy. Nagbago ang eksena sa Geech All. Isang middle-aged boxing coach. Pumasok siya sa isang restaurant. May trophy na iginawad sa kanyang estudyante. Pagiging first runner-up sa isang laban. Ito pala, mananalo daw siya sa kompetisyon. Ngunit isang tiwaling opisyal ang nagpanalo sa kalaban para sa pera. Ang Gichol ay maikli ang ulo. Hindi siya nagpaparaya. Kapag ang mga tao ay hindi patas sa kanyang mga estudyante. Kapag sinubukan ng opisyal na makipagtalo sa kanya. Ibinato niya ang mga kamay at pinatumba siya ng isang suntok. Gayunpaman, ang lalaki, lumalabas na, ang vice-presidente ng Boxing Association, na may autoridad na ipagbawal ang Gichol sa pagtuturo. Kunin mo ang ate mo. Ay galit na galit, dahil hindi ito ang unang pagkakataon. Siya ay pinalaya sa isang organisasyon dahil sa pakikipaglaban. Pagkatapos hilahin ng ilang mga string, nakahanap siya ng trabaho bilang guro sa gym. Sa panig ng pinuno ng lungsod. Sa sumunod na eksena, Hick driving to the town kapag na-flat ang gulong ng sasakyan. Habang naghihintay ng tow truck na dumating, napansin niya ang nawawalang poster sa notice board. Ang babae sa larawan ay ang high school girl kaya humikab. Na nakita namin sa simula ng pelikula. May nagsulat ng mensahe dito. Pinagtatawanan ng pagkawala. Nakakadiri ang tingin ni Gicho. At sinusubukang burahin ang teksto. Ngunit nagpapalala lamang. Sa pag-abot sa bayan, nakikita niya ang tatlong high school girls na nambubuli sa isang tao. Ang biktima ay si Eugene. Matalik na kaibigan ng nawawalang babae. Nagalit sa mga bully sa pagguhit sa kanyang mga poster. Kapag nakaharap niya sila, sinasabi ng mga bully na hindi nila ito ginawa. Ngunit, halatang ayaw na nilang bumalik ang napakabata. Sinusubukang paghiwalayin sila ni Jethro. Ngunit ang mga batang babae naman ay humihiling sa kanya na isipin ang kanyang sariling negosyo. Sumusunod na, nakilala niya ang dati niyang estudyante sa isang pulis, Dong Soo. Tinatanggap niya si Githro sa bayan at ipinakita siya sa paligid. Then we see Eugene pumunta para aidmanda ang bahay ni Young. Upang makilala ang kanyang lola. Ito ay ipinahayag na. Ang tanging pamilya ni Soo Young ay ang kanyang lola, na nag-aalala sa kamatayan tungkol sa kanyang pagkawala. Sila ni Eugene din, ang mga nag-iisa, na aktibong sinusubukang hanapin si Soo Young. Habang halos hindi ginagawa ng mga pulis ang kaso, pumunta si Eugene sa rooftop, and reminisces about her time with Suyan. Bigla niyang naalala yun. Si Suyan ay nagtatrabaho ng part-time sa isang club. Sa paggawa ng ilang paghuhukay, nakuha niya ang kanyang mga kamay sa card ng club. At nagpa siya na pumunta doon upang mag-imbestiga. Kinabukasan ay unang araw ni Gicho sa trabaho. Pinakilala siya ng principal, kanyang mga kasamahan at istasyon. At sa tabi ng teacher namin na nagngangalang Jisong. Kasabay ng pagiging gym teacher. Nakatalaga rin siya bilang student din. Ang punong guro, task sa kanya upang mangolekta ng mga bayad sa tanghalian mula sa mga mag-aaral. Humihingi ng pera sa kanila si Gitchell sa lunch break. Ngunit wala sa mga batang babae ang obligadong gawin ang sinabi. He finds Eugene on the way pero pinaalis din siya nito. Ilang sandali pa, napansin ni Gitchell ang pagtalon niya sa pader. At lumalaktaw sa paaralan. Sumunod siya sa likod niya papunta sa palengke. Ngunit naabala ng isang claw machine. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nanalo si Gicho sa isang stuffed toy at tuwang-tuwa siya. Sa ibang lugar, panahon ng Eugene. Kampanya sa halalan. Hinahawakan para sa isang makapangyarihang politiko na nagngangalang Mr. Kim. Unbeknownst ang karamihan ng publiko. Isa siyang corrupt at masamang tao. Hindi niya pinansin ang kampanya at pumunta sa club. Kung saan napakabata, dating nagtatrabaho. Tinatanong niya ang mga tao sa paligid kung nakakita na sila ng napakabata. Ngunit hindi nakakakuha ng tiyak na sagot. Pinagbantaan siya ng mga may-ari ng club na lalabas. At malapit nang mabaliw. Nang dumating lahat si Gish at iniligtas siya. Pinapayuhan din siya nito na lumayo sa kaso. Since dapat ginagawa ito ng pulis. Mamayang gabi, ibinaba niya siya sa bahay. At bumalik sa kanyang apartment. Kapag nag-iisa si Eugene. Isang estranghero ang sumunod sa kanyang likuran at sinubukang dukutin siya. Sa ibang lugar, Gish, old notices na naiwan niya ang cellphone niya sa kotse. At bumalik upang ibalik ito. Nadatnan niya ang kidnapper, na tumakas sa pagsasabing malapit na siyang mahuli. Dinala ni Gicho si Eugene sa ospital. At gumagawa ng opisyal na reklamo sa pulisya. Gayunpaman, kapag sinabihan ng hepe ng pulisya, kaibigan ni Suyan Eugene, sinusubukan niyang i-dismiss ang kaso. Parang, may tinatago siya tungkol kay So.
Pagkawala yan. Mamaya kinausap ni Jitro ang kaibigan niyang pulis na si Dongso. Tungkol sa kaso ni Suyon. At natuklasan. Hindi pa nga opisyal na nagsampa ang pulisya. Iniisip nila na siya ay isang takas. Na pumunta sa ilang lungsod upang maiwasan ng mga responsibilidad. Alam ng Jitrol na hindi ito maaaring totoo. At ginagawa itong kanyang misyon. Para malaman kung ano talaga ang nangyari kay Suyon. Pumunta siya sa kanyang tahanan at nakilala ang kanyang lola. Kung magsusulat siya ng formal na liham sa himpilan ng pulisya. At pumirma sa isang form ng pahintulot. Gagawin ng pulis. Walang paraan kundi maghain ng nawawalang ulat. Gumagana ang plano at si Dong kaya nagsampa ng kaso para sa kanila. Gumagawa din ng Jitrol ng ilang paghuhukay tungkol sa kaso. Sa paligid ng paaralan. He told that so yan ang pinakamasamang estudyante na meron ako. Dati kalahating taon siyang absent. At itinuring na baliw. Iminumungkahi ng guro na lumayo siya sa kanyang kaso. Para sa ikabubuti niya. Eugene, ito pinag-uusapan nila ang kaibigan niya at galit na galit. She pulls Gitch all aside. Iginiit na lahat ay nagsisinungaling sa kanya. Para itago ang tunay na dahilan ng pagkawala ni Suyon. Hindi alam ni Gitrol kung sino ang nagsasabi ng totoo. Bago mabuhay, tinanong siya ni Eugene kung ano ang gagawin niya. If so, anak niya yan. The question clears ay pag-iisip. Making him register na kahit takas si Suyan. Kailangan niyang mahanap. Sumusunod na. Nakahanap si Jicho ng grupo ng mga batang babae na naninigarilyo sa banyo. Tumingin-tingin siya sa paligid para hanapin ang mga pakete ng sigarilyo. Ngunit sa halip ay nakahanap ng nakatagong kamera sa isa sa mga stall. Agad siyang pumunta sa principal. Para ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Hindi siya binibigyan ng principal ng pagkakataong makapagsalita. At gusto niyang lumayo siya sa kaso ni Soyeon. Ang komento. Ginagawang ayaw sabihin sa kanya ni Gishal ang tungkol sa kamera. Kaya naman, ibinalik niya ito at tinitingnan ng kanyang nilalaman. Art teacher pala ang kamera. Jisung kung sino ang nagkataong nakapwesto. Sa tabi mismo ng desk niya. Jicho ghost isang column out para sa pagiging isang pervert. But find out na nakaalis na siya pauwi. Sinasamantala ang pagkakataon. Dumaan siya sa laptop ni Jisung. At isang sorpresa. To see text messages between him and Soo Humikab. Noong gabing nawala siya, she had texted him na sunduin siya sa tulay. Halatang may alam siya sa kaso. Get you all tumawag agad sa kaibigan niyang pulis. Pero hindi niya pinupulot. Tapos tinawagan niya si Eugene at tinanong kung nasaan siya. Nasa kotse pala siya kasama si Jisung. Na nag-alok na iuwi siya. Ji-chul. Lihim na sinasabi sa kanya ang lahat ng nahanap niya tungkol sa Jisung. At hinihiling sa kanya na mag-ingat. She cleverly gumawa ng Jisung. Sabihin sa kanya kung saan sila pupunta. At i-text ang lokasyon sa Ji-chi. Para madali niya itong mahanap. Then she notices na Jisung's keyring. Kamukha ng isang napakabata na dating nagmamay-ari. She asked him about her pero na-knockout siya. Out na may suntok. Nang imulat niya ang kanyang mga mata. She on his bedroom floor nakatali at nakabusangot. She kumanta siya. Nasa aparador ang telepono ni Suyeon. Bago niya magawa ang anumang pinsala sa kanya. Dumating ang Jitrol at pilit na pinasok ang bahay. Pilit siyang pinipigilan ni Jason. Ngunit hindi matagumpay. Laban sa dating pambansang kampyon sa boxing. Sinuntok siya sa sahig at itinali. Nakikiusap siya kay Gishal na huwag siyang isumbong. Dahil matatapos na ang karir niya. Pero walang pakialam si Gishal. Tanong niya sa pervert tungkol kay Suyan. Ngunit sinasabi niyang wala siyang alam tungkol sa pagkawala niya. Ayon sa kanya. So tinawagan siya ni Yan para sunduin siya sa club. Nang gabing iyon, hinatid niya siya pauwi. Nang makatanggap siya ng tawag mula sa iba. At hiniling na iwan. At ang gas pump. Sabi niya may darating na iba para kunin siya. So Jisung nag-drive pa uwi nang hindi nag-iisip. Makalipas ang ilang minuto, hindi siya komportable na mamuhay ng isang babae na mag-isa sa gabi. Ngunit nang bumalik siya para kunin siya ay nawawala na siya. Natagpuan niya ang kanyang telepono sa kalsada at nakakap. Other than that wala daw siyang alam. Soon Jisung ay itinapon sa kulungan dahil sa kanyang maling pag-uugali. Ngunit ayaw pa ring maniwala ng hepe ng pulisya na kinidnap yan. Kahit nag-gitual ipilit. Dapat nilang pagsikapan ng kaso. Pinaalis niya ang usapan. Pagkatapos ng gitual na dahon. Nakita namin ang punong tumatawag sa isang tao at hinihiling na maging sila. Maingat. Ito ang nagpapatunay na may ibang sangkot sa kidnapping. At tinutulungan sila ng hepe. Sa paaralan, tinawag ng principal si Gitual sa kanyang opisina. At sinibak siya dahil sa sobrang interes. Sa kaso ni Soywon.
Ito ay malinaw sa Gichual, na lahat ng tao sa bayan. Pilit niyang tinatago ang nangyari sa kanya. Bago niya maisip ang susunod na galaw, tinawag siya ng kaibigan niyang pulis na si Dongso sa isang lokasyon. Kaagad, pagdating ng Jichu, ang bangkay ni Sisuyan ay inihatid sa isang ambulansya. Nasira si Eugene, umiiyak sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na kaibigan. Gitch naiintindihan ng lahat yan. Dapat si Eugene din ang pinupuntirya ng mga pumatay. Dahil siya ang pinakamalaking banta para sa kanila. Sa ngayon, pumunta sila sa ospital para makipagkita sa lola ni Suyan. Sino ang may sakit? Lumalala ang kanyang kalagayan. Nang ipaalam sa kanya ang pagkamatay ng kanyang apo. Sa ibang lugar, Dongso dito nag-uusap ang mga superiors niya. At natuklasan iyon. May kinukuha ang hepe para itago ang kaso. Nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang investigasyon. And still Suyan po na nahanap kanina. Matapos itong ayusin at basahin ang text, nakikita niya yon. May kausap si Suyan sa club. Pinangalan ng Isuel. Ipinaalam niya kay Gitch ang lahat tungkol sa ginang. Ngunit pagkatapos ng tawag, may kumatok sa kanya mula sa likuran. Gitch lahat pagkatapos ay pumunta sa bar at nakilala ang ginang. Sa pagpupumilit, she reveals na si Suyan ay dating part-time singer sa club. The night na nawala siya ang politiko na si Mr. Kim, ang chairman ng mga bar, at ang inspector ng pulisya ay nagtipon sa club. Habang nagpe-perform siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Sinasabing may sakit ang kanyang lola. Humingi siya ng pahintulot sa chairman. Ngunit nagsimula siyang mag-misbehave sa kanya. Sa huli, tumakbo siya palayo habang tinutugis ng may-ari ng mga bar. Hindi na alam ni Isuel ang nangyari sa kanya pagkatapos noon. Sinalakay ng may-ari ng bar at ng kanyang lalaki ang bawat isa. Ngunit nagawa niyang labanan silang lahat. Kapag ang may-ari na lang ang natitira, tinanong niya ang lalaki kung bakit niya pinatay si Suyan. Natatakot, inamin ng lalaki na sinundan niya si Suyan noong gabing iyon. Ngunit wala siyang pananagutan sa pagkamatay nito. Sa totoo lang, natagpuan niya siya sa isang pampublikong banyo. Sinasakal hanggang mamatay. Ang taong pumatay sa kanya ay walang iba kundi si Jisung. Siya ay Mr. Kim anak at hindi natatakot sa sinuman. Dahil sa impluwensya ng kanyang ama, in love siya kay Suyan. At nang tanggihan niya ang kanyang mga pagsulong, pinatay niya siya. Matapos itong malaman at magalit, tinawag ni Jichu si Dongso at natuklasan na Ji. Nakalabas na si Song sa police station. Ibig sabihin nasa panganib din ang buhay ni Eugene. Kapag hindi niya kinuha ang phone niya, agad siyang sumugod sa bahay ni Jisung. Sa ibang lugar, hinanap ni Jisung si Eugene. At dinukot siya sa ibang lokasyon. Ngunit huminto nang dumating ang kanyang ama sa bahay. Ayokong malaman ni Mr. Kim na kinidnap niya si Eugene. Ikinulong niya ito sa loob ng isang aparador bago siya tinanggap. Galit na galit si Mr. Kim. Dahil sa lahat ng problemang dulot ng kanyang anak, inutusan niya si Jisung na pumunta sa amin at huwag nang bumalik. Inakusahan naman siya ni Jisung na pumatay kay Suyan. Ito ay pagkatapos ay ipinahayag na. Pinatawag si Kim sa pampublikong banyo para asikasuhin ang usapin. Pero nalaman niyang buhay pa si Suyan upang iligtas ang kanyang reputasyon. Pinatay niya ito para tapusin ang nasimulan ng kanyang anak. Pagkaalis niya, inatake ni Eugene si Jisung at nagawang tumakbo palabas. Ngunit hindi siya nagtagal bago siya maabutan. Ilang segundo na lang ang layo niya para patayin siya. Nang pumasok si Jicho at inatake siya. Matapos siyang bugbugin, dinala niya si Eugene sa ospital. Dahil siya ay malubhang nasugatan. Sa ibang lugar, nanalo si Mr. Kim sa eleksyon. At inihalal bilang gobernador ng bayan. Mas malakas na siya ngayon kaysa dati. Nakikita ni Jicho ang balita sa TV at puno ng galit. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan papunta sa highway. At hinampas ang sasakyan ni Mr. Pasok si Kim. Matapos patumbahin ang driver, naglalakad siya papunta sa politiko. Nanginginig sa takot ngayon. Sinusubukan niyang takutin si Kichu. Tinatanong siya kung kilala niya kung sino siya. Ngunit walang pakialam si Kichu sa kanyang katayuan. Kinaumagahan, ang katotohanan tungkol kay Kim at sa police inspector. Ginagawa ito sa pambansang balita. Sila ay inaresto dahil sa Suyon's murder. Sa huling eksena, binisita ni Jichu si Eugene sa ospital. At iniwan sa kanya ang stuffed toy.